Mga kababayan, may isa na naman ding pwedeng makulong, pero makukulong kaya kasi malabo pa sa sabaw ng pusit, kaalyado ito ni Ngiwi. Kasi pinaghihinalaan na namili rin, may ebidensya yata, wait lang. May ebidensya rin na namili rin ng boto at barat din katulad ni Mangga. Mangga, totoo ba? 50 pesos ang ambag mo sa pamimili ng boto? Yawa ka. Ipot ka. You, good luck sa'yo. Right? Anyway, dapat nga po, alam nyo, maliit man yan o malaki, wala dapat vote buying. Hindi dapat to nangyayari. Alam niyo dito sa amin, mga kababayan, wala dito mga mukha ng politiko sa kakalsadahan or whatever. Walang sa Pilipinas, sa Kabalandra, hanggang Kabukiran, hanggang Kabundukan, hanggang Kagubatan, ang tarpaulin, ang mukha, ginawa ko ang nawong, kalat, walang hiya, abot hanggang Kabundukan Kagubatan, Kaparangan. Pero ang pag nakaupo na, dead man na, huyo na, hindi na nararating ng mga 'di ba, ng mga programa ng gobyerno. So kaluluoy ang ating mga kababayan sa mga liblib na lugar. Nararating lang kayo, napupuntahan lang kayo with matching bitbit na artista para kilig to the bones kayo, boto nyo naman, di ba? Sumpa-sumpa ang kalakaran sa Pilipinas, kailan pa ito magbabago? Lord, Ginoo ko, bigyan mo kami ng himala, mangisay na nawa yung mga adik, di ba? Malaglag sana sa hagdanan, mabarog ang ulo, maging lantang gulay sana, Ginoo ko. No, hindi pagabaan tong mga masasamang damo, tatanda na wala pang pinagkatandaan. So, mga kababayan, naalala nyo itong balitang ito. Well, kahapon lang. Posted by Abante News Online, naharang ng mga otoridad ang pagbiyahe ng tinatayang kalahating bilyon. So almost 500 million mga kababayan. Kalahating bilyong piso sa Mactan, Cebu International Airport noong Biyernes ng gabi. Ang pera ay dadalhin sana or ilalapag sana or lumapag na nga sa Mactan Airport. So ikakalat ang perang ito, right? Para sa vote buying sa Cebu. Sa Cebu, bumaksak yung pera My God, isang maleta mahigit ang ang pera. Kalahating bilyon pa lang. Ang nananakaw na pera natin mga kababayan, trilyon-trilyon. Merong panay ang travel, di ba? Pa-abroad, may masipag mag-travel, makati ang paa, or nagbibit-bit ng nakaw. May isa na namang bumiyahe, nasa Pilipinas na raw, sabi ng puting ahas. Yung naggagala sa Disneyland, na malaki ang tiyan, na malaki ang mata na demonya, nasa Pilipinas na raw. Boboto naman, ang yawa, boboto naman. Nakauwi na. So, late upload na ang mga pinapost na picture na siya ay nakikipag-bond sa mga, alam niyo na, Disney character. Yung Disney princess na maagang nabulok. Nakulubot ang leeg. So, biro nyo yun, kalahating bilyon, pero ilang bundles of wad or cash, right? Ang kapal, ang dami pala ng kalahating bilyon. So, paano kayang ibinabiyahe yung mga nakaw na yaman? Kung bilyon-bilyon yun? Trilyon ang nananakaw, wala namang proyekto So, si Taning kaya, yung one time bumiyahe si Taning pa England na ang bitbit niya 100 kilograms, ano kaya yung 100 kilograms of luggage? Gaano karami ang mga damit na bibitbitin niya papuntang UK at ganun kabigat? Nagtatanong lang naman. Okay. So, ang nagbitbit daw nito mga kababayan, itong nagbiyahe raw ng pera na ibinaba at naharang sa Mactan Cebu International Airport ay the same. Gaano raw ito katotoo pala na ang nagdala ng pera ay yung pera ring ay yung eroplano ring nagbitbit kay PRRD papuntang Dahig. One time nakita sa Dubai yung eroplano. Lately lang, like mga 2 weeks ago or less than 2 weeks ago. Yeah, mga week ago pa lang 'Di ba? Kasi may mga tao na chine-check talaga nila yung flight status siguro ng eroplano, nakita ulit sa Dubai. Ano kaya ang binitbit? So tinatanong ngayon kung totoo na
itong nasabat na pera ay isinakay or isasakay sa eroplano na nagbitbit kay PRRD. Hindi ba dapat pasabugin na yung eroplano na yan, salot? At kung sino man ang may-ari? Ba't wala nangyayari? Ba't hindi iniimbestiga ng mga kapulisan yan? Ano nangyayari? Kumusta ang hostisya sa Pilipinas? Karimari-marim. Ngayon, naharang yung pera. So sa tingin natin, gagamitin ito sa pamimili. Nag-post ngayon si Dean Chase, no, na hindi matanggap ng mga double agents na ito ay whistleblower. Patungkol sa involvement nung babaeng ahas sa namatay na mayamang Pinoy sa LA na di umano'y na overdose sa droga. So, pinost ni Dean Chase at try kong i-translate kung kaya ko dahil hindi naman ako bihasa sa napakaraming dialekto sa Kabisayaan. Daghan kaayo ng utana og nag-message nako diri. Marami daw nagtanong at nag-message sa kanya. Sir Dean, ngano gamay raman ang hatag ana niya? Sabi, Sir Dean, bakit ang liit naman yung binigay ni Anis? Lupigan man siya sa ubang nanagan na almost 4K ang hatag. So, ang ibig sabihin nito ay daig pa siya nung ibang tumatakbo na ang halos ipinamimigay ay 4,000 pesos. Kamo nalay connect the dots, sabi ni Dean Chase. So, tayo na lang daw ang mag-connect the dots. Kay ako, wala jud ko kahibaw pod, hindi daw niya alam. Bugoon baya daw kuno ko, bobo daw ako sabi ni Dean Chase. Kini nga mga pictures, pinadala ra sad pod sa mga white snakes nako. Ito daw mga pictures, yung mga pictures ay pinadala ng mga puting ahas sa kanya. Diha sa Kapitolyo. May mga puting ahas siya sa Kapitolyo ng Cebu. So, shinare ni Dean Chase yung picture kanina nung nakumpiskang pera doon sa Mactan Cebu Airport na kalahating bilyon. And nag-share din si Dean Chase ng picture nung vote buying na merong sample ballot kung sino ang dapat kulayan at may cash na malaki. Pero ang natanggap ay hindi malaki. Kasi yung kabila daw ay halos 4,000 ang pamimili. Pero itong isang kaaway ni Dean Chase sa Cebu ay variables. So may pangalan for mayor na dapat iboto pero ang ibinigay no. Yeah, right? Yeah. Yung mayor ng may picture na sinend kay Dean Chase ng pamimili ng boto pero maliit lang yata ang amount na kasama. Pero ang dapat iboto nung nakatanggap na mayor ay ang galing sa mayor ay 500 pesos. Ganito yata ang kalakaran, no? Ang local politicians kailangan malaki yung ilalagay niya na malaki yung amount na ambag niya sa vote buying. Para ma-impress siguro yung di ba? Para naniniguro ang mga mayors, no? Ganun siguro. Naniniguro sila na iboto sila nung bibigyan nila ng pera. Kaya dapat malaki yung amount na kanila. So yung para sa yung sa pera na yon, yung ang tawag diyan, yung breakdown ng pera, halimbawa ang ipinamigay na pera ay 1,000. Sa 1,000, yung 500 doon ay galing kay mayor. Ang 300 ay para sa tumatakbong congressman or congresswoman. Yung 100 ay para doon sa tumatakbong gobernadora na kaaway ni Dean Chase. 100 pesos lang doon sa 1,000 inabot. Kung i-divide mo yung 1,000 ay ganun ika yung pagkaka-divide. Itong 1,000 na ito na ibinigay namin. Ang 500 dyan sa 1,000, yung 500 dito ay galing sa akin. Boto mo ako sa mayor. Tapos yung 300 dyan para sa congressman na iboboto mo. O 100 pesos yung galing sa gobernador ay ginuo ko. At sa board member na iboboto mo or bokal, 50 pesos. At yung sa party list na iboboto mo, 50 pesos din. All in all, 1,000 pesos yung inabot. Pero yun yung pagkaka-divide kung bakit nakompleto yung 1,000. So, sabi tuloy nung nag-message kay Dean Chase, ano ba to? 1,000 lang ang inabot, yung kalaban ay halos 4,000.
At yung best friend na wakwak ni babaeng ahas sa Cebu ay 100 lang ang ambag sa 1,000. Bakit? Bakit 1,000 lang, Ma'am? Hindi kaya, mga kababayan, yung nasabat na pera ay babaksak dapat sa lap or sa kandungan ni wakwak? Eh, naharang. Hindi siya ngayon nakaambag ng bonggang-bongga, 100 lang yung ambag niya. Paki-comment nga po sa comment section kung ano ang inyong opinion at mag-like at subscribe din po kayo.